Ito ang Champion Edition Running Shoe Family ng X-Step. Ito ang 360X. Ito ang 260X. At ito ang 160X 6.0 Pro. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay itong 360X. Nga pala guys, yung version nito ay Winterfall. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng X-Step Official Store para gawan ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito na review. At lahat ng sasabihin ko dito ay walang ibang nakapakinig o nakakita nitong video bago ito i-upload dito sa YouTube. Guys, yung upper nito ay wala kang makikitang butas kaysa dun sa isang version kasi yung version na to ay para sa winter. Tingnan nyo guys oh. Wala lang kayong makikitang butas. Ayan oh. Pero may pumapasok na liwanag sa loob ng sapatos. Tingnan nyo guys. Ayan. So, ibig sabihin lang nito, breathable pa rin yung upper nito. Sabi nila, itong version na ito ay water repellent, oil repellent, and stain resistant. Pero hindi ko to nasubukang itakbo na merong ulan. Inintay ko rin namang umulan nung tumatakbo ko para masubukan at makulimlim nung time na yon. Kaso, hindi umulan. Pero nung tumatakbo ko, may time doon na nagkikiskisan, nagtatamaan yung dalawang sapatos na to habang tumatakbo ko. So wala akong nakitang bahid ng dumi pagkatapos kong tumakbo gamit ito. Hindi tulad dun sa iba kong mga sapatos kapag nagkikiskisan, nagtatamaan habang tumatakbo ko. Pagkatapos kong tumakbo, meron akong nakikitang mga dumi. Pero sa kanya, wala naman. So ibig sabihin lang nito, hindi siya dumihin. Huwag mo lang talagang sasadya na dumihan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meron itong 7 lacing hole. So, madali natin itong maigpitan kapag gagamitin natin to. At yung lace niya guys ay stretchable na sakto lang yung haba. Tapos yung tang niya ay malapad na merong butas-butas. Tapos merong logo ng X-Step. Dito naman tayo guys sa may heel part. Hindi makapal yung foam at hindi naman ganon kanipis yung foam. Sakto lang yung kapal at malambot. Malambot na medyo matigas dito sa area na to. Kapag tama yung sizing na nakuha mo, ang ganda ng pagkapit nito sa heel mo. Nakahulma siya ng maayos sa heel mo. So meron din siyang ganito, hawakan. Pag-usapan naman natin yung midsole nito na merong nakalagay na X-Step. Ayan. Yung forefoot nito ay 23mm and then yung heel nito ay 30mm. So, meron siyang 7mm drop. Kapag sinuot mo to at pinakaramdaman mo yung midsole nito, ang lambot dito sa may heel. Hindi naman totaling sobrang lambot. Malambot siya. So kung heel striker ka, walang problema. Merong enough cushioning yung heel nito. Tapos dito sa forefoot ay sakto lang yung lambot. Tingnan nyo guys yung design dito ng midsole, dito sa may heel part, yung pa-triangle. Dati hindi ko pinapansin yung mga ganitong design ng sapatos ng midsole. Pero yun pala, ang purpose pala nun ay para maging stable yung heel natin. Guys, tumitimbang lang ito ng 241 grams sa size ko. So, magaan itong sapatos na ito. Meron itong carbon plate. Ang sabi nila, T400 carbon plate ang nakalagay dito. Pero pag nakita mo yung title, ang nakalagay, carbon nylon fiberglass. So, kung alin man dun sa dalawa na yon, may added proportion yon sa paa natin kapag tumatakbo tayo. At guys, meron itong makapal na outsole. Tingnan nyo guys. Ayan. At meron sa kanyang nakalagay na 360. Pag-usapan natin yung appearance nito. Kapag nakita nyo to sa personal, ang elegant ng tingnan kasi dito sa area na to pataas, white yung color. Ano lang, wala kang makikitang design. Tapos yung design niya nandito sa gilid. So, para sa akin, ang ganda rin niyang ipang-forma. So, pag-usapan natin guys, ang naging performance nito. Naka 14 km na ito guys na merong easy. Speed.
and sprint. Pinakaramdaman ko ng gusto itong sapatos na ito habang tumatakbo. Last 1 kilometer. Ang gaan niyang itakbo. At malambot, responsive ang midsole niya. Stable din ito guys. Hindi ako nakakaramdam na para ako nawawalan ng balanse habang tumatakbo. At guys, hindi nagkaroon ng irritation yung paa ko dito sa toe box at dito sa heel part. Yung outsole nito ay maganda ang grip sa kalsada. At sa lahat ng X-step na meron ako dito, ito ang may pinakamakapal na outsole. Gusto lang basta kapal yung outsole nito. So, tingnan nyo guys, naka 14 km na ito. So, kung tatanungin nyo ako, durable yung outsole nito. So, tatagal itong sapatos na ito. Yung upper naman ito ay maganda ang fit sa akin. Nakatulong yung maraming hose para maigpitan ko to ng maayos. At hindi ito lumuwag habang tumatakbo ako. So, kumusta ang toe box nito? Pwede ito sa medyo malapad na paa at normal na lapad na paa. Pwede ito guys sa malapad na paa dahil medyo stretchable yung upper material nito. Pero hindi ako sure kung hindi ka makakaranas ng discomfort habang tumatakbo gamit ito. Kapag sobrang lapad yung paa mo. Pagdating naman sa sizing, siya ay true to size at mag-base tayo sa US sizing. Saan natin to pwede gamitin? Pwede natin to gamitin sa easy, speed, long run, LSD at race day shoe. Bakit? Magaan at merong carbon plate. So, mapapabilang itong sapatos na ito sa all-rounder running shoes. Guys, nakalimutan kong ipakita yung insole nito sa unang video. Pero, tingnan nyo yung insole niya, guys. Yung insole niya ay springy feeling. Hindi siya ganun kalambot, pero hindi naman siya matigas. Ayan, guys, oh. Ayan. May support sa arch. Tsaka naka-curve. Dito sa area na to, dito sa gitna, makapal yung insole. Pero dito sa gilid, manipis. Parang manipis pakapal. Ganon. So hanggang saan ang kaya nitong itakbo? Naitakbo natin to ng 14 km. Sa 14 km na yon, hindi ako nakaramdam na parang dumadapa yung midsole. So sa tingin ko, 21 km patas ang kaya nitong itakbo. Alam niyo guys, kapag nakaka-discover ako ng sapatos na all-rounder, yung pwede mo gawin lahat sa kanya, excited akong i-share ito sa inyo kasi malaki yung matitipid natin. At kung interested ka sa sapatos na ito, ilalagay ko sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat and run safe!